Marshall Peak, Kabanata 5969. Siya ba ito? Ang maringal na katawan ng giant spirit gods ay natatakpan ng mga sugat habang sila ay umuungal, na nagtataboy ng sunod-sunod na Black Ink Clan Royal Lord. Ang eksenang ito ay parang dalawang makapangyarihang leon na kinubkob ng isang grupo ng mga hyena. Kahit na sa kanilang makapangyarihang pangangatawan at napakalakas na lakas, ang malaking pagkakaiba sa mga numero ay nagbigay daan sa mga mahihina na kumilos ng ligaw. Sa sandaling ito, mayroong halos 100 Royal Lords na nagtipon sa paligid ng Ada at Aer. Ang Giant Spirit God ay talagang makapangyarihan, ngunit may limitasyon pa rin ang lakas nito. Sa halos 100 Royal Lord na nagtutulungan, kahit na magsanib puwersa sina Ada at Aer, hindi pa rin nila ito matatalo. Matapos paghigpitin ang atensyon ng Giant Spirit God, ang panig ng Black Ink Clan ay maaaring lumabas mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction ng walang anumang pag-aalinlangan, na patuloy na naglalabas ng malalakas na aura para sumali sa larangan ng digmaan. Ang iba't ibang kalamangan na masusing binuo ng hukbo ng human race nitong mga nakaraang araw ay natunaw ng patuloy na pagpapalakas ng kaaway. Ang digmaan ay umabot na sa pinakadesperadong punto nito. Hindi pa rin nagpapakita si Yang Kai. Ang dakilang hukbo ng human race ay dumanas ng malaking pagkatalo. Maging ang mga magsasaka mismo o ang mga barkong pandigma na kanilang maaasahan, mahirap para sa kanila na magpatuloy. Nawasak din ang iba't ibang depensa ng Pyongyang Pass. Sa sandaling ito, ang Pyongyang Pass ay mayroon lamang ilang simpleng defensive spirit array na nagpoprotekta dito. Kung ito ay makatiis ng ilang mas matinding pag-atake, kahit na ang huling hadlang ay masisira. Nakatayo sa ibabaw ng pader ng lungsod, bumantong hininga si Mi Jinglan. Sa puntong ito, naabot na ng labanan ang mga limitasyon ng human race. Kung magpapatuloy ito, ang huling lakas ng human race ay mawawala rito. Nabigo ba sila? Hindi ba sapat ang ginawa ng human race? Hindi ito ang kaso. Mula noong sinalakay ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo, pagkatapos ng libo-libong taon, hindi lamang nabawi ng human race ang kanilang tinubuang bayan, ngunit nag-organisa din sila ng isang malakas na puwersa upang magsagawa ng pangalawang ekspedisyon. Saan man sila magpunta, sisirain nila ang lahat ng bagay sa kanilang landas hanggang sa maabot nila ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Sapat na ang nagawa ng human race. Para sa pagunlad ng isang lahi, ang ilang libong taon ay isang napakaikling yugto ng panahon. Para sa human race na makapag-develop mula sa isang lugar kung saan halos wala silang foothold sa kanilang kasalukuyang estado ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Gayunpaman, ang kalaban ay sadyang napakalakas. Sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, ang mga reinforcement ng Black Ink Clan ay walang katapusan. Kahit gaano karaming mga Royal Lord ang napatay, mas marami ang lalabas. Kahit na sa tulong ng dalawang Giant Spirit Gods, mahirap itong pigilan. Wukong. Tumawag si Mi Jinglan gamit ang kanyang Divine Sense. Gaano katagal kailangan ni Junior Brother Yang? Malapit na siyang dumating. Sagot ni Wukong. Ngunit hindi tayo makakaasa sa kanya na manalo sa digmaang ito. Kapag natapos na ang bagay sa kanyang panig, ang Black Ink ay ganap na Magi Gising, at ang kanyang kalaban ay ang Black Ink. Kung Magi Gising ang Black Ink, ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay ganap na masisira, at ang nakatagong Black Ink Clan ay lalabas. Sa oras na iyon, ang laki ng hukbo ng Black Ink Clan na makikita mo ay mas malaki kaysa sa mga nasa harap mo. Kung gayon siya ba ang kalaban ni Black Ink? Tanong ulit ni Mi Jinglan. Mapagpasyahang sumagot si Wukong. Siyempre hindi, sa kanyang kasalukuyang lakas, kung haharapin niya ang Black Ink, tiyak na mamamatay siya sa isang miserableng kamatayan. Natahimik sandali si Mi Jinglan bago nagpatuloy. Kaya, ang human race ay kasalukuyang nahaharap sa isang desperado na sitwasyon. Sumagot si Wukong. Masasabi mo iyan. Kung gayon ay walang ibang paraan. Ano ang gusto mong gawin? Naging mapait ang ekspresyon ni Mi Jinglan. Wala lang. Sinabi sa akin ni Junior Brother Yang ang tungkol sa pakikipagtagpo niya sa Universe Furnace at binanggit din ang ilang bagay tungkol sa katapusan ng mundo. Bago magsimula ang malaking labanan, inasahan niya ang sitwasyon ngayon, kaya binigyan niya ng paraan ang human race. Nagulat si Wukong. Ang katapusan ng mundo. Mahabang kwento ito. Walang oras si Mi Jinglan para magpaliwanag ng detalyado. Sinabi sa akin ni Junior Brother Yang na kung talagang hindi kayang talunin ng human race ang Black Ink Clan, hindi na kailangang pilitin ito. Hanggat mapangalagaan natin ang ating lakas, aakayin niya ang natitirang Hukan race sa ibang mundo upang makahanap ng angkop na tirahan. Nagtanong si Wukong. May ganoong lugar ba? Sumagot si Mi Jinglan. Hindi ko alam,
Pero dahil sabi ni Junior Brother yang meron, dapat meron. Kung meron man talaga, hindi masama. Susubukan ko ang aking makakaya upang makabili ng ilang oras. Kung gusto mong umatras, magmadali ka at umalis. Kung hindi, baka may mangyari. Maraming salamat. Pasasalamat ni Mi Jinglan sa kanya, alam niyang ang mga aksyon ni Wukong ay maglalagay sa kanya sa panganib. Pagkatapos ng lahat, sa bawat labanan, ang responsable para sa pagpapalaki sa likuran ay palaging ang pinakadelikado. Dahil nakapagdesisyon na siya, hindi na nagdalawang isip si Mi Jinglan. Sa kasalukuyang sitwasyon, sa bawat karagdagang pagkaantala, tataas ang mga casualty ng mga sundalo. Gayunpaman, ang napilitang umalis sa kanilang tinubo ang bayan at magtungo sa isang bagong mundo kung saan walang nakakaalam kung saan, ay tunay na nakakahiya. Gayunpaman, hindi binigyan ng katotohanan ang human race ng maraming pagpipilian. Nang maguutos na sana siya, biglang may naramdaman si Mi Jinglan at ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa isang tiyak na direksyon. Noong una siyang tumingin, wala siyang nakita, ngunit sa susunod na sandali, isang maliwanag na liwanag ang kumislap mula sa direksyong iyon, at sa sumunod na sandali, ang distansya sa pagitan nila ay naging mas malapit at ang liwanag ay naging mas malinaw. Sobrang bilis. Ang mga mata ni Mi Jinglan ay kumislap sa gulat. Ngayong isa na rin siyang 9th grade Heaven Opening Realm, kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas, mahihirapan pa rin siyang pantayan ang bilis ng liwanag na ito. Ang bilis na ito ay hindi mas mababa sa paggalaw ng space ability ni Yang Kai. Sino yon? Ang pinagmulan ng liwanag na ito ay ang land without spirituality, at ang hukbo ng human race ay nagmula rin sa direksyong iyon. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na ang taong ito ay isang human race master. Ngunit paano magkakaroon pa rin ng gayong makapangyarihang mga amo ang human race? Nang umalis ang dakilang hukbo, ang lahat ng mga magsasaka na maaaring lumahok sa digmaan ay ipinatawag, na naiwan lamang ang mga matanda, mahihina, mga babae, mga bata, o mga walang sapat na pagtatanim. Paanong may nakatago pa ring makapangyarihang mga master? Habang si Mi Jinglan ay nabigla pa, naramdaman din ng iba pang 9th grade at Royal Lords sa larangan ng digmaan ang kakaibang aura na ito. Nang mapansin nila ito, walang pumapansin sa kanila. Sa isang pakikibaka sa buhay o kamatayan, walang nangahas na magambala, ngunit sa ilang paghinga lamang, ang lahat ng mga master ay nagulat. Dahil ang hindi pamilyar na aura na ito ay papalapit sa larangan ng digmaan sa hindi maisip na bilis, at habang papalapit ito, isang pressure na napakalakas na maging ang 9th grade at Royal Lords ay manginig. Sa isang iglap, ang bahid ng liwanag ay pumasok sa larangan ng digmaan. 10 paghinga pa lang mula nang maramdaman ito ni Mi Jinglan. Nanatili siyang nakatingin sa direksyong iyon. Sa kanyang kasalukuyang lakas ng 9th grade, hindi niya makita ng malinaw ang hitsura ng taong ito. Malabo lang niyang makita ang isang pares ng pakpak sa likod ng taong ito. Ang nakakasilaw na liwanag ay umaagos mula sa mga pakpak na ito at habang siya ay lumilipad pasulong, isang mahabang laso ng liwanag ang lumitaw sa kawalan. Dinudurog ang lahat sa landas nito. Nang ang liwanag na ito ay sumabog sa larangan ng digmaan, ang hukbo ng Black Ink Clan ay parang isang snowflake sa ilalim ng araw, na natutunaw sa malalaking bahagi. Saan man dumaan ang liwanag, ang apoy ng sigla ay mamamatay. Kahit na ang mga makapangyarihang Royal Lords ay walang kapantay sa bagong dating na ito. Gustong harangin ng isa sa mga Royal Lord ang taong ito, ngunit bago niya magawa, bigla siyang natigilan sa kinatatayuan. Matapos mawala ang liwanag, biglang dumyugo ang leeg ng Royal Lord at lumipad ang kanyang ulo. Ang liwanag ay direktang tumagos sa hukbo ng Black Ink Clan, na lumikha ng napakalaking vacuum, na agad na nakarating sa Grand Restriction. Ito ang larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawang giant spirit gods at ng iba't ibang Royal Lords. Ang mga ordinaryong Black Ink Clan Master ay hindi maglalakas loob na lumapit sa lugar na ito, at ang hukbo ng human race ay hindi makakarating dito para makipaglaban sa tabi ng Giant Spirit God. Masasabing palaging nakahiwalay sina Ada at Aer. Hanggang ngayon, isang makapangyarihang pag-iral ang dumating. Nang walang sabi-sabi, 10,000 sword chi ang lumabas mula sa liwanag at tumagos sa kawalan. Ang dugo ng tinte ay lumipad kung saan-saan habang umaalingaw-ngaw ang mga hiyawan habang nawasak ang aura ng isang Royal Lord. Sa tulong na ito, agad na bumaling sina Ada at Aer mula sa pagtatanggol patungo sa pag-atake, bawat isa sa kanila ay umuungal habang inilalabas ang kanilang walang katapusang galit. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang huminto ang matinding labanan at tila nag-freeze ang oras. Halos 100 Royal Lords ang nagtipon sa mga grupo ng 2 o 3,
pinalibutan ang dalawang giant spirit gods at ang makapangyarihang cultivator na biglang lumitaw. Bagamat marami sila, lahat sila ay may solemne na ekspresyon. Sa maikling paghaharap na iyon ngayon, ilang royal lords ang aktwal na napatay, lahat sila ay pinatay ng hindi inanyayahang bisitang ito. Ang higit na ikinagulat at ikinagalit ng mga royal lord ay kahit ngayon, hindi pa nila malinaw na nakikita kung sino ito, ang alam lang nila ay hindi maisip ang lakas ng taong ito. Hindi lang nakita ng royal lords ang hitsura ng taong ito, ngunit maging ang 9th grade human race masters ay hindi nakita. Ang pangunahing dahilan ay ang bilis ng taong ito ay masyadong mabilis, at ang oras na kinuha para sa naturang pagbabago ay maganap ay napakaikli. Sa panig na ito, naghahanda na si Mi Jinglan na bawiin ang kanyang mga puwersa at umalis sa larangan ng digmaan kasama ang mga labi ng puwersa ng human race, naghihintay na pangunahan sila ni Yang Kai sa bagong mundo. Gayunpaman, bago pa man siya makapag-utos, ang human race ay nakakuha na ng isang makapangyarihang katulong. Ang mga divine spirit lamang ang may malabong pakiramdam, lalo na si Fu Guang. Bilang ang pinakamalakas sa mga divine spirit at ang divine dragon ng Dragon Clan, halos naiintindihan niya ang ilang mga lihim na hindi alam ng ibang mga divine spirit. Naramdaman ang aura ng bagong dating na ito, nagsimula siyang magmuni-muni. Ang maingay na larangan ng digmaan ay huminahon na rin, at ang buong kawalan ay naging kakaibang tahimik. Ang nakakasilaw na liwanag ay unti-unting naglaho, at sa ilalim ng hindi mabilang na pares ng mga mata, ang mukha na tinatago ng liwanag ay dahan-daang lumitaw. Isang magandang mukha na may isang pares ng purong puting pakpak na nakabukas sa kanyang likuran, ang mga pakpak ay naglalabas ng mainit na aura na tila kayang iwaksi ang lahat ng kadiliman sa mundo. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang mga pakpak, ang aura ng bagong dating ay kahanga-hanga at hindi masisira. Maging ang mga 9th grade master ay hindi napigil ang mapatalsik ng sumulyap sa kanya. Siya ba ito? Bakas sa mukha ni Mi Jinglan ang pagkagulat. Akala niya ang taong ito ay isang nakatagong human race master, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang taong ito. Naalala niya ang babaeng ito. Kung tutusin, personal niyang inisikaso ang pagpili ng withdrawing Black Ink Army noon. Masasabing personal niyang pinili ang lahat ng libu-libong sundalong withdrawing Black Ink Army mula sa iba't ibang dakilang hukbo. Ang dahilan kung bakit niya naalala ang babaeng ito ay higit sa lahat ay dahil siya ay may ilang uri ng relasyon kay Yang Kai, at siya ay nagmula sa Star Boundary at kalaunan ay sumali sa Langya Paradise. Kung hindi dahil sa relasyong ito, paano niya napili ang babaeng ito para sumali sa withdrawing Black Ink Army? Sa kanyang potensyal, talagang hindi siya kwalipikadong sumali sa withdrawing Black Ink Army. Gayunpaman, ang ipinagtaka niya ay sa loob lamang ng 2,000 taon, paano naging napakalakas ng babaeng ito. Malinaw niyang naalala na noong ang babaeng ito ay nakalusot sa Heaven Opening Realm, siya ay isang 5th grade lamang, ang kanyang limitasyon sa buhay na ito ay nasa 7th grade lamang. Ngunit ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay higit pa kaysa sa isang 9th grade, at kahit isang 9th grade na tulad niya ay hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa kanya. Sa eksena pa lang ng pagpatay niya sa Royal Lord kanina, parang mas malakas pa siya kaysa sa Giant Spirit God. Martial Peak, Kabanata 5,970. Sa aking pangalan. Medyo naguluhan si Mi Jinglan sa kanyang nakikita. Kaya siya na, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Fu Guang. Tulad ni Mi Jinglan, naalala din niya ang babaeng ito. Ang babaeng ito ay orihinal na miyembro ng withdrawing Black Ink Army, ngunit pagkatapos silang ipadala ni Yang Kai sa lugar na ito, sa hindi malamang dahilan, kinuha niya ito. Bagamat siya ang army commander ng withdrawing Black Ink Army, kung gustong kunin ni Yang Kai ang isang tao, natural na hindi siya makikialam, hindi man lang magtanong kung bakit gustong kunin siya ni Yang Kai. Pagkatapos noon, nawala siya ng walang bakas. Hanggang ngayon, nagpakita siya ng makapangyarihan. Sa loob lamang ng 2,000 taon, siya ay lumaki mula sa tuktok ng 7th grade hanggang sa punto kung saan kahit ang isang giant spirit god ay hindi niya kalaban. Dapat ay may isang uri ng hindi masabi na pangyayari. Marahil ito ang ayos ni Yang Kai. Higit pa rito, naramdaman din ni Fu Guang ang ilang iba pang mga aura mula sa babaeng ito, ilang mga aura na hindi kabilang sa human race. Ang mga aura na ito ay napakalakas, na naging sanhi ng kahit isang divine dragon na tulad niya ay makaramdam ng takot. Ruoxi. Sa kabilang panig ng withdrawing Black Ink platform, tinitigan ni Gupan ang pamilyar na mukha at figurette. Ang kanyang isip ay nasa gulo, hindi niya maiwasang maalala ang eksena noong unang pumasok sa Langya Paradise ang kanyang junior sister. Noong panahong iyon, bata pa si Ruoxi at ignorante, ngunit dahil kay Yang Kai, inalagaan niya siya ng maraming beses, ngunit isang araw,
Ang junior sister na ito ay lumaki sa antas na maaari lang niyang tingnan. Ang katawan ni Ruaxi ay mayroong lahat ng uri ng abnormalidad, alam ito ni Gupan. Halimbawa, si Ruaxi ay direktang umaban sa 5th grade Heaven Opening Realm, ngunit pagkatapos na maabot ang tuktok ng 7th grade, may puwang pa rin para sa kanya na makalusot. Dahil dito, si Ruaxi ay kinuha ni Senior Brother Yang. Marahil ay may natuklasan si Senior Brother Yang noong araw na iyon. Matapos lumabas sa Chaotic Dead Territory, si Zhang Ruaxi, na nagmamadaling pumunta rito, ay lumingon-lingon sa paligid ngunit hindi nakita ang figurang gusto niyang makita, bakas ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya nag-aalala sa buhay o kamatayan ng kanyang sir. Sa sobrang galing ng sir niya, kahit delikado ang sitwasyon, may paraan pa rin siya para harapin ito. Dahil hindi pa niya ito nakikita, tiyak na nakikipaglaban siya sa Black Ink Clan sa hindi kilalang lugar. Hindi niya maiwasang maalala ang huling pagkakataong pumasok si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory. Sa oras na iyon, talagang may natitira pa siyang malay, ngunit dahil gusto niyang isama ang kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer sa kanyang katawan, wala siyang oras para kausapin ang kanyang sir. Dahil sa pagdating ni Yang Kai, napagtanto niya ang pagkaapurahan ng sitwasyon, kaya pagkaalis ni Yang Kai, nakipagsapalaran siya at pinabilis ang proseso ng pagsasanib. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat. Pagkalabas niya sa kanyang retreat, agad siyang sumugod sa Star Boundary, ngunit bago pa man niya ito narating, nalaman niya ang tungkol sa ekspedisyon ng human race mula sa isang sundalo ng Void Guard na nakatalaga sa Universe Temple. Nagpalit siya ng direksyon at ginamit ang space array na itinakda ng Void Guard para mag-teleport sa paligid ng land without spirituality bago pumasok sa battlefield. Kung hindi dahil dito, kahit na sa kasalukuyan niyang kakayahan, aabutin siya ng kahit 1 taon bago makarating dito mula sa Chaotic Dead Territory. Hindi pa ako huli. Bulong ni Zhang Ruaxi sa kanyang sarili habang ang kanyang magagandang mga mata ay tumatama sa larangan ng digmaan, malinaw na nakikita ang mahirap na sitwasyon ng hukbo ng human race. May hawak siyang espada sa kanyang kamay, at ang sword light na ginamit niya para patayin ang mga royal lords ay talagang itong espada. Sa tahimik na gitna ng larangan ng digmaan, sa ilalim ng hindi mabilang na mga pares ng mga mata, dahan-daang sumakit ang mga kamay ni Zhang Ruaxi sa hilt ng kanyang espada, ang dulo ng kanyang espada ay nakaturo pababa patungo sa walang laman sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagmumula ang mga ungol sa kanyang bibig, hindi malakas, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat sa larangan ng digmaan. Sa aking pangalan, alisin ang kadiliman. Biglang bumukas ang mga pakpak sa likod niya at lalong naging inviolable ang aura ng babaeng nakayuko. Sa sandaling dumampi ang dulo ng espada, isang pagsabog ng liwanag ang sumabog at kumalat sa napakabilis na bilis. Makikinang, purong liwanag na kumalat sa lahat ng direksyon. Ito ay ang Purifying Light. Dahil dinala ni Yang Kai ang Purifying Light mula sa Chaotic Dead Territory, ginamit ng human race ang Purifying Light para ibalik ang marami sa kanilang mga kakulangan sa nakalipas na libu-libong taon. Ginamit pa nila ang Purifying Light para pinuhin ang Evil Purging Divine Spear. Gayunpaman, walang sino man ang nakakita ng napakalaking pagsabog ng Purifying Light. Maging ang Purifying Light na minsang isinakripisyon ni Yang Kai ang milyon-milyong sundalong Smallstone race na magbago ay parang alitaptap sa harap ng liwanag na ito. Ang halos 100 Royal Lords na natipon sa nakapalibot na lugar ang unang nagdusa. Nang bumukas ang liwanag, sila ang unang binalot. Ang dalisay na liwanag ay nagdala ng walang katapusang init at liwanag sa human race, ngunit sa Black Ink Clan, ito ay hindi bababa sa pinakamakapangyarihang lason. Ang mga Royal Lords ay sumigaw sa sakit habang sila ay umatras, ngunit ang liwanag ay nasa lahat ng dako, na bumabalot sa kanila. Ang matinding Black Ink Strength ay patuloy na umaagos mula sa mga katawan ng Royal Lords upang labanan ang kaagnasan ng Purifying Light. Ang liwanag ay patuloy na kumalat sa lahat ng direksyon, at sa larangan ng digmaan, hindi mabilang na mga master ng Black Ink Clan ang umuungol sa sakit. Ang mga aura ng innate territory lords, ordinaryong territory lords, at maging ang feudal lords ay mabilis na hamina. Sa larangan ng digmaan, ang makapal na itim na ulap na naipon mula sa ilang buwan ng labanan ay mabilis na natutunaw sa ilalim ng Purifying Light. Ang nakakasilaw na liwanag na ito ay bumalot sa buong larangan ng digmaan. Sa bawat sandali, isang malaking bilang ng mga sundalo ng Black Ink Clan ang nalinas ng kapangyarihan sa kanilang mga katawan at marami sa kanila ang nahulog. Sa wakas ay nawala ang liwanag at ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay sumailalim sa isang nakakagulat na pagbabago. Ang milyon-milyong malakas na hukbo ng Black Ink Clan ay nawalan ng higit sa 30% ng kanilang mga puwersa sa ilalim ng pagsabog ng Purifying Light,
na nagdulot ng malaking bilang ng mga kapintasan na lumitaw sa kanilang orihinal na masikip na porma sayon. Hindi lang ito, ngunit ang pangunahing punto ay ang mga Black Ink Cloud at Black Ink Strength na naipon sa loob ng ilang buwan ay ganap na nagkalat. Sa orihinal, ang mga Black Ink Cloud at Black Ink Strength na ito ang pumuno sa larangan ng digmaan, na lubhang naglilimite sa pagganap ng hukbo ng human race. Ang malupit na kapaligiran ng larangan ng digmaan ay lubhang nakahadlang sa paggalaw ng hukbo ng human race, ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng Black Ink Cloud sa larangan ng digmaan na humahadlang sa human race at nagbibigay ng kalamangan sa Black Ink Clan ay natangay, hindi na, umiiral. Sa mga tuntunin ng kalamangan sa lupain, ang magkabilang panig ay bumalik sa kanilang panimulang punto. Ang lahat ng ito ay nagawa ng secret technique ni Zhang Ruoxi. Paano hindi ka panipaniwala? Bagamat ang mga Royal Lords na pinilit na bumalik sa pamamagitan ng Purifying Light ay dumanas ng malaking pagkatalo, pagkatapos na masaksihan ang nakakatakot na lakas ni Zhang Ruoxi, ang kanilang layunin sa pagpatay ay napukaw. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang babaeng ito, ang alam lang nila ay nagtataglay ito ng kapangyarihan na kayang sugpuin ang Black Ink Clan. Kung hindi maalis ang babaeng ito, ang Black Ink Clan ay tiyak na magdaranas ng malaking sakuna. Bukod pa rito, pagkatapos ay activate ang Purifying Light, ang liwanag sa mga pakpak ni Zhang Ruoxi ay naging mas dimmer, at isang abnormal na pulang kulay ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Malinaw, ang pag-activate ng ganoong kalaking Purifying Light ay nangangailangan sa kanya na magbayad ng isang presyo. Sa ngayon, siya ay nasa pinakamahina. Kung hindi nila siya papatayin ngayon, kailan pa nila gagawin? Kaya kahit na labis silang nag-iingat kay Zhang Ruoxi, dumagsa pa rin ang mga Royal Lords. Noong una ay sinusubukan nilang pigilan ang Giant Spirit God, sina Ada, at Aer, ngunit ngayon ay ganap na nilang binago ang kanilang mga target. Kung ikukumpara sa Giant Spirit God, si Zhang Ruoxi ang kanilang tunay na kalaban. Maraming tao ang sumugod kay Zhang Ruoxi mula sa lahat ng direksyon. Galit na sigaw ni Ada at Aer. Bagamat umasa sila sa kanilang makapangyarihang lakas para saluhin ang isang grupo ng mga Royal Lords, hindi nila napigilan silang lahat. Maging ang grupo ng mga Royal Lords na kanilang napigilan ay sadyang nakasalikop sa kanila. Ang mga natitirang Royal Lords ay may mga mata lamang kay Zhang Ruoxi, bawat isa sa kanila ay naghahayag ng kanilang hangarin na pumatay. Maraming mga 9th grade master sa hukbo ng human race ang nabalisa. Binago ni Zhang Ruoxi ang takbo ng labanan ng mag-isa nang siya ay lumitaw, na kinokontrol ang Purifying Light sa kalooban. Ang ganitong uri ng tulong ang higit na kulang sa human race ngayon. Kung siya ay papatayin ng ganito, ang huling pag-asa ng sangkatauhan ay mawawala na. Bagamat nagpakita si Zhang Ruoxi ng lakas na higit pa sa isang Giant Spirit God, ang paggamit ng ganoong nakakadalisay na liwanag ay malinaw na naubos ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang mahinang estado, at sa 12-12 ng mga Royal Lords na nagmamadali, walang nakakaalam kung mayroon siyang lakas upang protektahan ang kanyang sarili. Sa sandaling kumilos ang Royal Lords, ang dagandong ni Mi Jinglen ay umalangaw mula sa hukbo. Mga sundalo, sumunod ka sa akin. Ang malaking Purifying Pass ang unang sumugod palabas, diretsyong lumilipad patungo sa Zhang Ruoxi habang ang iba pang malalaking hukbo ay sumunod na malapit sa likuran. Si Mi Jinglen ay palaging nagpapakita ng kanyang sarili bilang isang maamo at pinong tao. Siya ay isang maparaan at mapagpasyang tao. Kahit na ang sitwasyon ay nasa pinakakritikal na sitwasyon, walang nakakita sa kanya na nawala ang kanyang kalmado ng ganito. Sa partikular, ang Purifying Pass ay kasalukuyang Central Army ng Human Race, ang command center ng hukbo ng human race. Sa lohikal na pagsasalita, dapat itong protektahan ng pangkat ng hukbo ng human race, ngunit sa sandaling ito, walang pakialam si Mi Jinglen kung ito ay isang Central Army o hindi. Masasabi pang ang isang malaking sugal ito. Ang mga aksyon ng Purifying Pass ay nakagambala na sa mahigpit na porma sayon ng hukbo ng human race. Kung hindi nila mailigtas si Zhang Ruoxi, pagkatapos ay sa ilalim ng pagkubkob ng hukbo ng Black Ink Clan, ang Purifying Pass ang unang mawawasak. Gayunpaman, ang oras ay walang hinihintay na sinuman, kaya si Mi Jinglen ay wala ng oras upang maingat na ayusin ang anuman. Sa isang sandali ng desperasyon, nagmamadali siyang lumabas ng Purifying Pass, umaasang maabot si Zhang Ruoxi sa lalong madaling panahon. Ang Purifying Pass at ang Royal Lords ay sabay na kumilos, at malinaw na naunawaan ito ni Zhang Ruoxi. Hindi niya maiwasang mapangiti at mahinang magsabi. Chief Mi, huwag kang magpanik. Dahil lumitaw ako dito, natural na may kakayahan akong protektahan ang sarili ko. Chief Mi, huwag mong kakalimutan na tinuruan ako ng sir ko.
Habang nagsasalita siya, sumugod na ang Royal Lords. Upang patayin si Zhang Ruoxi sa lalong madaling panahon, ang mga Royal Lords na nasugatan ng Purifying Light ay hindi nagpapigil, bawat isa sa kanila ay umaatake sa kanilang pinakamalakas na pag-atake. Sa isang kisap mata, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang lumundag at nag-convert patungo kay Zhang Ruoxi. Hindi tulad ng pakikipaglaban sa Giant Spirit God ngayon, ang mga labanan sa pagitan ng Royal Lords at Giant Spirit God ay higit sa lahat ay tungkol sa pagpigil sa kanila, dahil alam ng Royal Lords na kung gusto nilang patayin ang Giant Spirit God, ang halaga na kailangan nilang gawin. Masyadong malaki ang sweldo at maaaring mamatay ang malaking bilang ng mga Royal Lord. Pinahahalagahan din nila ang kanilang pinaghirapang buhay, walang sino man sa kanila ang handang mamatay ng ganoon kadali. Higit pa rito, hanggat nagising ang kanilang Supreme Master, ano ang magagawa ng isang Giant Spirit God? Dahil sa pagsasaalang-alang na ito, kahit na ang pakikibaka sa pagitan ng Royal Lords at ng dalawang Giant Spirit Gods ay mabangis, hindi ito hanggang sa buhay at kamatayan. Ngunit kaharap si Zhang Ruoxi, iba ito. Ang Purifying Light ay isang bagay na kahit na ang mga Royal Lords ay kinatatakutan. Kung hindi nila pinatay ang babaeng ito, mamamatay sila. Sa makatuwid, walang sino man sa mga Royal Lord ang nangahas na magpigil, umatake ng buong lakas. Martial Pick, Kabanata 5971. Mga bantay, dagdag na mga kawal. 12 ng mga pag-atake sa pagsira sa mundo ang nabago sa isang napakalaking alon ng enerhiya na pamunit sa kawalan. Sa gitna ng rumaragasang tubig na ito, ang ekspresyon ni Zhang Ruoxi ay hindi nagpakita ng kahit kay-titing na takot. Itinaas niya ang espada sa kanyang kamay at marahang tinapik ang hangin sa kanyang harapan. Sa isang iglap, nabuo ang isang void corridor. Walang nakakaalam kung saan patungo ang void corridor na ito, ngunit isang malakas na aura ang mabilis na lumalapit mula sa madilim na lagusan. Ang aura na ito ay hindi mas mababa sa anumang Royal Lord o 9th grade. Ang mga ekspresyon ng Royal Lords ay nagbago lahat habang ang kanilang mga pag-atake ay naging mas mabangis. Gayunpaman, bago makarating ang kanilang mga pag-atake, isang figure ang lumitaw mula sa void corridor, na sinundan ng isang segundo, pagkatapos ay isang pangatlo. Sa isang kisap mata, 8 figure ang lumabas mula sa lagusan at binantayan ang nakapalibot na espasyo sa paligid ng Zhang Ruoxi. Hanggang sa sandaling ito na sa wakas ay nakita ng malapit na Royal Lords ang tunay na mukha ng mga hindi inanyayahang bisitang ito. Small Stone Race. Dati, maraming figure ng Small Stone Race ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Ang maliliit na figure ng Small Stone Race na ito ay tila isang uri ng kakaibang anyo ng buhay na kinokontrol ng human race at maaaring makipaglaban sa tabi ng mga sundalo ng human race. Gayunpaman, ang lakas ng mga miyembro ng Small Stone Race na ito ay karaniwang hindi masyadong malakas. Matapos ang ilang buwan ng matinding labanan, halos lahat sila ay napatay. Hindi inaasahan ng mga Royal Lord na ang babaeng ito na biglang lumitaw ay magagawang kontrolin ang Small Stone Race, at ang Small Stone Race na tinawag niya ay masyadong malakas. Bawat isa sa Small Stone Race na ito ay naglabas ng aura na maihahambing sa isang 9th grade human race, o marahil ay mas malakas pa, at mayroong 8 sa kanila. Ito ang personal na gwardya ni Zhang Ruoxi, isang kapangyarihan na hindi kailanman lumitaw sa mata ng mundo. Siyang kailang ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng 9th grade Small Stone Race na ito. Sa huling pagkakataong pumunta siya sa Chaotic Dead Territory, naranasan niya ang kapangyarihan nitong Small Stone Race at alam niyang ang 9th grade Small Stone Race na ito ay ipinanganak mula sa Heaven Grade bloodline ni Zhang Ruoxi. Gayunpaman, kahit si Yang Kai ay hindi naiintindihan kung ilang 9th grade Small Stone Race ang ipinanganak sa Chaotic Dead Territory. Sa oras na iyon, sinubukan niyang gamitin ang Sun and Moon Marks para supilan ang mga ito, ngunit sa kasamaang palad ay nabigo siya. Sa oras na iyon, nahulaan na niya na si Zhang Ruoxi lang ang makakakontrol sa kanila, kaya kahit na nakaramdam siya ng awa, sa huli ay sumuko na siya. Pinatunayan ng katotohanan na ito ang kaso. Mayroong kabuuang 8 master ng 9th grade Small Stone Race, at sa sandaling lumitaw sila, ang kanilang mga aura ay konektado sa isa't isa, na agad na bumubuo ng isang napakagandang battle formation. Sa pinakasentro ng porma sayo na ito ay si Zhang Ruoxi, na pinoprotektahan nila. Sa purong Yang Pass, nakita ng 9th grade na nagmamadaling dumaan ang eksenang ito at halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket. Sumigaw pa si Yang Lai. 8 Directions Array. Sa 3 Directions Array bilang pinakamababa, ang 4 Directions Array, 5 Directions Array, 6 Directions Array, 7 Directions Array, 8 Directions Array, at maging 9 Directions Array,
Sa bawat oras na ang isang layer ay idaragdag sa pagbuo ng labanan, magkakaroon ng isa pang tao. Kung mas malakas ang pagbuo ng labanan, mas mahirap itong bumuo. Kung mas mataas ang cultivation ng taong bumuo ng battle formation, mas mahirap itong mabuo. Sa ilalim ng high-grade Heaven Opening Realm, maaaring mayroong ilang malalapit na miyembro ng team na maaaring bumuo ng 8 Directions Array at 9 Directions Array, ngunit kapag naabot na ng cultivation ng isang tao ang high-grade Heaven Opening Realm, magiging napakahirap na bumuo ng isang high-level battle formation. Ayon sa kasalukuyang mga tala, ang pagbuo ng labanan na nabuo ng 7th grade Heaven Opening Realm ay ang 8 Directions Array, isang himala na nilikha ni Yang Kai na namumuno sa Dawn Squad. Sa 7th grade, walang sino man kundi si Yang Kai ang makakagawa nito, kahit na ang 8 Directions Array ay mahirap mapanatili dahil ang pressure na kailangang tiisin ng taong namamahala sa pagbuo ng mata ay masyadong malaki. Ang pinakamalakas na battle formation na nabuo ng 8th grade masters ay ang 8 Directions Array. Gamit ang battle formation na ito, ang pseudo-royal lords ay napatay, ngunit ang 8th grade masters ay dumanas ng backlash mula sa battle formation, na naging sanhi ng higit sa kalahati sa kanila ang mamatay. Mula dito, makikita kung gaano kahirap para sa high-grade master na bumuo ng battle formation. Para sa 9th grade. Sa pangkalahatan, walang bubuo ng battle formation, ngunit hindi mahirap bumuo ng battle formation. Hindi bababasa, ang isang simpleng 3 directions array ay maaaring mapanatili. Gayunpaman, napakaraming 9th grade human race cultivator, kaya kahit na magiging mas malakas ang pagbuo ng battle formation, makakakonsumo din ito ng maraming manpower. Ang 9th grade human race cultivator ay ang pinakamalakas na puwersa sa human race, kaya sa halip na hayaan silang bumuo ng battle formation, mas mabuting lumaban silang mag-isa at ipakita ang kanilang buong lakas. Gayunpaman, sa totoo lang, ang 9th grade master ay dapat na mabuo ang 4 directions array, at higit pa rito, maaaring hindi nila ito magawa maliban kung ang isang tulad ni Yang Kai ang kumilos bilang I formation. Sa kanyang katawan ng Divine Dragon, dapat na kaya niyang tiisin ang bigat ng 5 directions array. Tulad ng para sa mas mataas na 6 na direction array. Iyon ay marahil isang theoretical na pag-iral. Ngunit sa sandaling ito, ano ang nakita ng 9th grade human race? Ang 8 miyembro ng 9th grade small stone race ay agad na bumuo ng 8 directions array. Kahit na sila ay hiwalay na mga individual, sa sandaling nabuo nila ang battle formation, nagawa nilang ganap na may sama sa isang buong pag-iral. Kung hindi nila nasaksihan ng sarili nilang mga mata ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito, walang maniniwala. Ang 8 9th grade small stone race ay nagsanib puwersa at sa isang iglap, ang espasyo sa paligid ng Zhangruoxi ay naging isang hadlang. Dumating ang mga pag-atake ng ilang dosenang royal lords gaya ng plano, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakayanan ang small stone race. Ang gayong pag-atake ay maaaring makapinsala sa giant spirit god. Nagulat din ang royal lords, ngunit bago sila makapag-react, isang maliwanag na sword light ang kumislap at si Zhangruoxi, na pinoprotektahan ng kanyang mga personal na gwardya, ay biglang naging malabo. Sa sandaling ito, ginagamit ng mga royal lord ang lahat ng kanilang lakas upang ilunsad ang kanilang pinakamalakas na pag-atake, kaya't wala silang oras upang buhayin ang kanilang lakas upang protektahan ang kanilang sarili. Sinamahan ng isang kislap ng liwanag ng espada, ang dugo ng tinte at isang ulo ay lumipad sa langit. Sa isang kisap mata, ang aura ng ilang dosenang royal lords na umatake sa kanya ay nalanta hanggang sa halos 10 tao. Ang mga nakaligtas na royal lords ay nagulat lahat at mabilis na umatras. Sa mahabang panahon na nanirahan sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, wala silang gaanong alam tungkol sa human race, ngunit nakipag-away sila sa Giant Spirit God sa loob ng ilang buwan at naisip na ito ang huling trump card ng human race. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto nila na mayroong isang pag-iral na mas nakakatakot kaysa sa Giant Spirit God sa mundong ito. Ang ganitong pag-iral ay maaari lamang pangasiwaan ng Supreme Master. Gustong tumakas ng mga nakaligtas na royal lords, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan nilang kailangan nilang harapin hindi lamang ang pagtugis sa babaeng may pakpak, kundi pati na rin ang 9th grade small stone race. Sa sandaling kumilos si Zhangruoxi, nagsimulang kumilos ang 8 small stone race masters na bumubuo sa 8 directions array. Ikinalat nila ang kanilang battle formation at hinabol ang royal lords. Bumagsak na talaga ang dignidad ng royal lord. Bagamat nasugatan sila ng purifying light, mayroon pa rin silang pundasyon ng isang royal lord, kaya hindi sila natatakot sa isang 9th grade small stone race. Gayunpaman, sa sandaling nag-aaway sila, napagtanto nila na may mali.
Ang lakas na ipinakita ng mga miyembro ng Small Stone Race na ito ay medyo abnormal, na tila malayo sa kanilang sariling antas. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nagulat sila nang matuklasan na kahit na ang mga miyembro ng Small Stone Race na ito ay tila nakikipaglaban sa kanilang sarili, ang kanilang mga aura ay talagang malapit na konektado. Ang susi ay ang kanilang mga aura ay patuloy na nagbabago-bago at maaaring bumuo ng iba't ibang porma sayon ng labanan anumang oras, na nagpapalit ng isang Small Stone Race sa pagbuo ng mata. Ang mga masters ng human race na sumugod upang tumulong ay natuklasan din ang puntong ito, lahat sila ay nagpapakita ng mga mukhang hindi makapaniwala. Nakakamangha talaga ang nakita nila sa harap nila. Nang iset up ng mga masters ng human race ang kanilang battle formations, sino sa kanila ang hindi maingat na napanatili ang kanilang koneksyon sa iba? Natatakot silang masira ang kanilang mga aura at maging sanhi ng pagbagsak ng kanilang mga porma sayon. Masasabing sa tuwing magse-set up sila ng kanilang mga porma sayon, hahatiin ng mga masters ng human race ang isang bahagi ng kanilang atensyon upang mapanatili ang operasyon ng kanilang mga porma sayon. Ngunit sa pagtingin sa mga 9th grade Small Stone Race Master na ito, ang kanilang mga aura ay ganap na nakaka-relax, at maaari silang maghiwa-hiwalay ayon sa gusto nila. Kung akala mo nag-iisa lang sila, ang totoo ay sa likod nila ay nakatayo ang 7 pang magkakapatid na madaling durugan ka. Parang bahagi sila ng buong buhay. Habang pinapanood ng mga human race master ang eksenang ito, pareho silang natigilan at nahihiya. Hindi nila alam kung paano nagawa ng 9th grade Small Stone Race na mga miyembrong ito, ngunit alam nila na hindi magagawa ng human race ang ganoong bagay. Gaano man sila nagtiwala sa isa't isa, ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pag-iisip. Ang paglitaw ng 8 9th grade Small Stone Race na personal na gwardya ay hindi lamang niresolba ang krisis ni Zhang Ruoxi, ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Zhang Ruoxi, naglunsad din sila ng counterattack laban sa Royal Lords. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Ang Void Corridor na nilikha ng misteryosong pamamaraan ni Zhang Ruoxi ay hindi nawala, at pagkatapos ng 8 9th grade Small Stone Race Cultivator, mas marami pa sa kanila ang lumitaw. Isang walang katapusang stream ng mga ito. Sa loob lamang ng maikling panahon, mahigit 1,000,000 sundalo ng Small Stone Race ang nagtipon sa labas ng tunnel. Bagamat walang gaanong mga master, ang bilang na ito ay kahanga-hanga pa rin. Ito ay simula pa lamang. Parami ng parami ang Small Stone Race na lumitaw, na sumasakop sa kalangitan. Dati, kapag nahaharap sa tuloy-tuloy na daloy ng mga reinforcement mula sa Black Ink Clan sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, masakit pa rin ang ulo ng puwersa ng human race. Ang ilan sa kanila ay nagpantasya pa kung gaano kaganda kung magkakaroon ng reinforcements ang human race. Sa sandaling ito, ang imposibleng pantasyang ito ay lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Higit pa rito, ang mga miyembro ng Small Stone Race na ito ay medyo naiiba sa Small Stone Race na nakilala ng human race dati. Dahil mababa ang katalinuhan ng Small Stone Race, halos lahat sila ay kumilos ayon sa likas na ugali, kaya kung walang sinumang magpino sa kanila upang kumilos bilang isang sandata, ang maliit na Stone Race ay magiging tulad ng isang tumpok ng maluwag na buhangin, hindi maipakita ang kanilang buong lakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Small Stone Race na kalalabas lamang mula sa Void Corridor ay nakabuo ng maayos na porma sayon. Ang unang hukbo ng Small Stone Race na lumitaw ay hindi bulag na humabol sa Black Ink Clan, sa halip ay nagkalat sa lahat ng direksyon upang bantayan ang Void Corridor upang mas marami pa sa kanilang mga kasama ang makalabas. Parang may naguutos sa kanila. Marami sa mga human race master na nag-isip ng mahalagang punto ay ibinaling ang kanilang mga mata sa figure na pumapatay sa mga royal lords at naging dahilan upang magreklamo sila ng walang tigil. Marahil ay siya lamang ang maaaring mag-utos ng napakaraming mga Small Stone Race master. Chaotic Dead Territory. Naunawaan ni Mijinglan kung saan patungo ang Void Corridor. Dahil napakaraming miyembro ng Small Stone Race ang lumabas, ang Void Corridor ay dapat humantong sa Chaotic Dead Territory, na siyang paraiso ng Small Stone Race. Ayon kay Yang Kai, sina Burning Light at Seren Glimmer ay gumamit ng kanilang sariling lakas upang linangin ang hindi mabilang na mga miyembro ng Small Stone Race, at ang mga dinala niya para iregalo sa human race ay lahat ay dinambong mula sa Chaotic Dead Territory. Tulungan mong bantayan ang dalawang lagusan na ito. Desididong binago ni Mijinglan ang dati niyang utos. Martial Peak, Kabanata 5972. Supreme Race. Hindi na kailangan ni Zhang Ruoxi ang human race para iligtas siya, ngunit kung ang Void Corridor ang humantong sa Chaotic Dead Territory o ang agwat sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, lahat sila ay kailangang bantayan. Ito ang dalawang pangunahing punto ng tagumpay ng hukbo ng human race.
Buti na lang at hindi malayo ang dalawang tunnel na ito sa isa't isa kaya hindi nagkalat. Kasabay ng pag-uutos ni Mijinglan, nalaman din ng ilan sa mga master ng Black Ink Clan na may mali. Ang Void Corridor na humahantong sa isang hindi kilalang lokasyon ay patuloy na ibinubuhos ang hukbo ng Small Stone Race, at sa loob lamang ng maikling panahon, nalampasan na nito ang 10 milyon. Kung hindi nila aalisin ang passage na ito, hindi magtatagal bago ang hukbo ng Small Stone Race ay katumbas ng numero ng Black Ink Clan. Sa oras na iyon, ang Black Ink Clan ay kailangang harapin ang higit pa sa hukbo ng human race. Habang nagmamadali ang hukbo ng human race patungo sa Void Corridor, maraming master ng Black Ink Clan ang nanguna sa kanilang mga koponan patungo sa Void Corridor. Ang landas na patungo sa Chaotic Dead Territory ay agad na naging focus ng digmaan, ang focus ng hindi mabilang na mga mata. Kahit na ang hukbo ng human race ay kumilos ng mas maaga kaysa sa panig ng Black Ink Clan, dahil medyo malayo pa sila, nagsimula na ang hukbo ng Black Ink Clan na atakehin ang Void Corridor mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, dahil din sa paglitaw ng Small Stone Race kaya nalihis ng husto ang atensyon ng Black Ink Clan, na ginagawang mas ligtas ang sitwasyon ng human race. Ang isang mas matinding labanan kaysa sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay sumiklab. Kahit na ang mga hukbo ng human race ay pawang mga elite, napakarami lamang sa kanila. Sa mga nakaraang labanan, ang mga hukbo ng human race ay palaging nakatutok sa pagpatay at pandarambong, bihirang makisali sa isang malakihang paghaharap sa Black Ink Clan. Iba na ngayon ang sitwasyon ng Small Stone Race. Binabantayan nila ang Void Corridor na walang paraan para umatras o makatakas. Nang sumugod ang hukbo ng Black Ink Clan mula sa lahat ng direksyon, agad na sumiklab ang isang nakagigimbal na labanan. Ang mga sundalo mula sa magkabilang panig ay parang dalawang agos na nagsasalpukan, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga bangkay na tumaas at bumagsak. Ang mga nasawi sa Small Stone Race ay walang katapusan, ngunit ang kanilang muling pagdadagdag ay walang katapusan din. Sa mga tuntunin ng mga numero, kahit na sila ay mas mababa kaysa sa Black Ink Clan, sa mga tuntunin ng pagbuo at lakas ng militar, sila ay higit na nakahihigit sa kanila. Para bang mayroong isang hindi nakikitang kamay na kumokontrol sa kabuuan ng Small Stone Race, na pinipiga ang mga ito sa iisang nilalang na walang sentido at kumilos lamang ayon sa likas na hilig. Walang maraming master sa hukbo ng Small Stone Race, kaya mabilis na naging maliwanag ang mga kakulangan. Kung pag-uusapan, isa itong hindi sinasadyang pagkakamali sa panig ni Yang Kai. Sa huling pagkakataong pumunta siya sa Chaotic Dead Territory, kinuha niya ang malaking bilang ng mga cultivator ng 8th grade at 7th grade Small Stone Race, dahilan upang ang kasalukuyang hukbo ng Small Stone Race ay walang sapat na mga master para bantayan ito. Ang maliit na bilang ng mga cultivator ng 8th grade Small Stone Race ay hindi katugma para sa pseudo-royal lords ng Black Ink Clan, kaya kahit na ang Small Stone Race ay patuloy na nagdaragdag ng kanilang puwersa, pagkatapos ng maikling paghaharap, natagpuan ng hukbo ng Black Ink Clan. Isang pagkakataon upang mapunit ang ilang mga puwang. Sa kabutihang palad, dumating ang hukbo ng human race sa tamang oras. Sa ilalim ng utos ni Mijinglan, ang hukbo ng human race ay agad na nahati sa ilang grupo at nagsimulang punan ang mga kakulangan. Sa tulong ng mga master ng 9th grade Heaven Opening Realm, sa wakas ay naging matatag ang sitwasyon. Hindi pa rin optimistic ang sitwasyon. Ang mga pag-atake ng hukbo ng Black Ink Clan ay naging mas mabangis. Kung ang hukbo ng Small Stone Race ay hindi makakalap ng sapat na puwersa, may panganib pa rin na masira ang kanilang defensive line. Sa loob ng Void Corridor, pinapataas ng Small Stone Race ang kanilang mga puwersa sa pinakamabilis nilang bilis, ngunit halos hindi na nila naagapan ang bilis ng kanilang pagbagsak. Habang lumiliit ang defensive line, ang espasyo sa pagitan ng Small Stone Race at ng human race na hukbo ay patuloy na pinigilan. Ang Black Ink Clan ay tila nakakita ng pag-asa at ang kanilang mga pag-atake ay naging mas mabangis. Sa orihinal, ang biglaang paglitaw ni Zhang Ruoxi at walang awa na pagpatay ay sapat na upang takutin ang hindi mapakali na mga royal lords. Pagkaraan ng mahabang panahon, wala ni isa sa kanila ang nangahas na umalis sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, sa takot na sila ay mapatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ng isang Royal Lord Master kung ano ang nangyayari sa loob ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction at nagmamadaling lumabas upang pigilan ang 9th grade human race, na naglalagay ng presyon sa mga kalyadong puwersa. Ang defensive line ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa sandaling bumagsak ang defensive line na ito, hindi lamang ang Small Stone Race ang hindi makakapagtanggol sa Void Corridor, ngunit maging ang human race army na dumating upang tumulong ay mapapaligiran ng Black Ink Clan.
Sa oras na iyon, bukod sa mga 9th grade master na may kakayahang tumakas, walang ibang makakatakas sa pagkubkob ng Black Ink Clan. Namumula ang mga mata ni Ada habang nakikipaglaban siya sa isang grupo ng mga Royal Lords. Siya ay palaging isang tanga, at kapag siya ay inatake ng Royal Lords, siya ay natatakpan ng mga sugat. Ngayon, ang gusto lang niyang gawin ay patayin ang lahat ng mga kaaway na nanakit sa kanya, walang pakialam sa ano paman. Napansin ni na may mas mataas na antas ng katalinuhan, ang sitwasyon ng hukbo ng human race at gustong tumulong, ngunit wala siyang magawa. Tulad ni Ada, napapaligiran siya ng mga Royal Lords, at kung hindi niya maalis ang mga ito, hindi siya makakatulong. Ang tanging maaasahan niya, si Zhang Ruoxi at ang kanyang 8 personal na gwardya, ay hinahabol pa rin ang mga tumatakas na Royal Lords. Sa ilang dosenang Royal Lords, 1 dosina lamang ang nakaligtas. Ang mga maswerteng nakaligtas ay pawang maliksi, ngunit sa kanyang pagtugis, sila ay mamamatay maaga o huli. Mukhang wala siyang balak na tulungan sila. Nang umabot na sa limitasyon ang larangan ng digmaan ng mga kalyadong puwersa at malapit nang bumagsak ang linya ng depensa, si Zhang Ruoxi, na humahabol sa Royal Lord, ay biglang huminto at ikinuyom ang kanyang kamao patungo sa Void Corridor. Ang kamao na ito ay naging sanhi ng panginginig ng mundo at panginginig ng kawalan. Nakakalat sa buong larangan ng digmaan, sa gitna ng mga sirang bato na pumuno sa hukbo ng Black Ink Clan, ang dilaw at asol na mga ilaw ay biglang umagos palabas. Ang mga sirang batong ito ay ang mga labi ng Small Stone Race pagkatapos nilang mamatay sa labanan. Hindi sila gawa sa laman at dugo, kaya kahit napatay sila, wala ni isang patak ng dugo ang tumagas. Ang grabo ay naglalaman pa rin ng kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer. Nang lumiwanag ang ilaw, lahat ng miyembro ng Black Ink Clan na nababalot ng liwanag ay nagpakita ng takot. Kahit na hindi nila alam kung ano ang kinakatawan ng dumadaloy na dilaw at asol na mga kulay, nasaksihan nilang lahat ang kapangyarihan ng Purifying Light ni Zhang Ruoxi. Dahil dito, ang panig ng Black Ink Clan ay likas na natatakot sa kakaibang liwanag na ito. Karamihan sa mga master ng Black Ink Clan ay nabigla pa rin sa mga pagbabago sa kanilang paligid, at ang ilan sa kanila ay gustong umatras, ngunit paano kaya sila sa oras? Ang linya ng depensa ng Human Race at Small Stone Race ay patuloy na pinigilan, at ang hukbo ng Black Ink Clan ay pinalibutan sila mula sa lahat ng panig, dahan-dahang nilapitan sila. Saan man sila pumunta, hindi alam kung ilang Small Stone Race ang kanilang napatay, o kung ilang piraso ng mga ito ang kanilang naiwan. Maaaring sabihin na ang taliban na hukbo ng Black Ink Clan ay kasalukuyang nakikipagdigma sa mga fragment ng Small Stone Race. Mabilis na naghalo ang dilaw at asol na mga kulay at naging isang nakasisilaw at purong puting liwanag. Sa una, ang puting liwanag ay nakakalat, ngunit sa isang kisap mata, ang puting liwanag ay nagsimulang magsama-sama. Ang puting liwanag ay parang karagatan, na sumasakop sa buong larangan ng digmaan. Mula sa puting liwanag, umalangaw ang hindi mabilang na mga hiyawan at panaghoy ng Black Ink Clan. Anuman ang lakas ng paglilinang ng bawat miyembro ng Black Ink Clan, ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng mainit na tunog, na parang nahulog sila sa isang palayok ng langis. Kasabay ng kakaibang fenomeno na ito, nadalisay ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan. Ang Black Ink Clan sa gitna ng puting liwanag ay ang pinakaapektado, at ang mga may hindi sapat na cultivation ay mabilis na nahulog. Kahit na hindi sila mamatay, ang kanilang sigla ay lubhang masisira. Sinasamantala ang kanilang kahinaan upang kitilin ang kanilang buhay, dumating ang ganting atake ng Human Race at Small Stone Race. Ang Small Stone Race ay kinokontrol sila ni Zhang Ruoxi, kaya natural na hindi nila palalampasan ang magandang pagkakataon. Para naman sa hukbo ng Human Race, nang makita nila ang umaagos na dilaw at asol na ilaw, agad nilang napagtanto ang nangyayari. Kung tutusin, nasaksihan na nila ang ganoong eksena noon sa ilalim ng mga kamay ni Yang Kai. Sa makatuwid, bago pa makapag-utos si Mi Jinglan, nagsimula na ang iba't ibang hukbo ng Human Race sa kanilang counterattack kasama ang Small Stone Race. Sa Puriang Pass, bumantong hininga si Mi Jinglan sa kanyang puso. Hindi nakakagulat na sinabi ni Zhang Ruoxi na tinuruan siya ni Yang Kai. Ang paraan ng kanyang pakikipaglaban sa kanyang mga kaaway ay pareho. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nagdulot ng matinding pagkatalo sa hukbo ng Black Ink Clan, at ang taliban na hukbo ay halos agad na nawasak. Maging ang mga Royal Lord na tumalon sa larangan ng digmaan mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay bumagsak. Ang defensive line, na napigilan hanggang sa limitasyon, ay nagsimulang lumawak sa lahat ng direksyon, at nang bumagsak ang talibang hukbo, ang hukbo ng Black Ink Clan sa likod nila ay nagmamadali ring umatras.
Nang mawala ang nakakasilaw na liwanag, natapos na ang isang matinding labanan. Ang depensibong linya ng hukbo ng alyansa ay bumalik sa dati nitong estado, hindi na hinahabol ang tumatakas na Black Ink Clan. Hindi naman sa ayaw nila, pero hindi nila kaya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay bantayan itong Void Corridor na humantong sa Chaotic Dead Territory. Sa pagtingin sa hukbo ng Small Stone Race na nagtitipon sa malayo, ang panig ng Black Ink Clan ay napuno ng kalungkutan at galit. Kung ikukumpara sa Human Race, ang Black Ink Clan ay may napakaraming pakinabang. Ang kanilang rate ng paglaki ay mas mabilis at sila ay ipinanganak mula sa Black Ink Nest, kaya ang kanilang mga bilang ay higit pa sa sapat upang sugpuin ang Human Race. Dagdag pa rito, ang Black Ink Strength ay lubhang nakakapinsala sa Human Race, kaya kung ang Human Race ay gustong makipaglaban sa Black Ink Clan, kailangan nilang gumawa ng iba't ibang paghahanda bago, tulad ng paglunok ng Purifying Black Ink Pills upang maiwasan ang Black Ink Strength na masira ang mga ito. Ito ang kahijitin ng kanilang lahi, ang kawalang katarungan ng mga Creation Realm Master. Walang makakapagpabago sa sitwasyong ito. Gayunpaman, kumpara sa Small Stone Race, ang iba't ibang pakinabang ng Black Ink Clan ay natural na nawasak. Ang bilis ng pagpaparami ng Small Stone Race ay maaaring hindi kasing bilis ng Black Ink Clan, ngunit ito ay higit na nakahihigit kaysa sa Human Race. Bukod dito, hindi sila natakot sa kaagnasan ng Black Ink Strength at partikular na sensitibo dito. Kung walang kumokontrol dito, susugod ito kung saan man makapal ang Black Ink Strength. Ang pinaka-naiinis sa Black Ink Clan ay noong nabubuhay pa itong mga miyembro ng Small Stone Race, tinatrato nila silang parang mga kaaway. Pagkatapos nilang mamatay, ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay maaari pa ring pasiglahin, at ang naglilinis na liwanag na kanilang nabuo ay may hindi mailarawan at nakakatakot na epekto sa Black Ink Strength. Matapos magdusa ng ganoong pagkawala ngayon lang, ang nakaligtas na hukbo ng Black Ink Clan ay hindi na nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Paano kung napatay nila ang Small Stone Race? Walang paraan upang harapin ang mga bangkay ng Small Stone Race, ang mga putol na piraso ay isa pa ring mahusay na sandata para harapin ang Black Ink Clan. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay nanunood mula sa malayo, nag-aalangan. Sa kabilang banda, ang panig ng Small Stone Race ay may kakaibang paggalaw, sa lokasyon kung saan matatagpuan ang bawat hukbo ng Human Race, ang hukbo ng Small Stone Race ay nagbukas ng daanan patungo sa likuran. Noong una, hindi naiintindihan ng Human Race kung ano ang ibig sabihin ng Small Stone Race, ngunit hindi nagtagal, nag-react ang Human Race Masters. Ang hukbo ng Small Stone Race ay nagbukas ng daanan patungo sa loob, na nagpapahintulot sa hukbo ng Human Race na makapasok at bantayan ang daanan. Kasabay nito, ang hukbo ng Human Race ay magagawang muling ayusin ang kanilang mga sarili sa loob ng mga layer ng pagkubkob.